Masarap umibig, ngunit masakit masaktan. Napakasakit ang masawi sa pag-ibig, ngunit huwag sana itong maging tulay na tayo ay mawalan ng gana sa buhay. Mga ka-explorer, welcome sa aking munting channel. Meron na naman tayong bagong video na tiyak nakapupulutan natin ng aral. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ay huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. So, ano pang hinintay natin? Tara na, simulan na natin. Ito ang kwento ng buhay ni Jason, isang lalaking nagmahal ng lubusan sa isang babaeng kanyang pinakamamahal. Ngunit nagawa pa rin itong ipagpalit siya sa mga makabundong bagay. Nangyari ang kwentong ito sa city ng New York. May isang binatang nagsipag at inaral ng mabuti kung paano magpatakbo ng isang negosyo. Ang pangalan ng binata ay Jason. Dahil sa hilig nito sa pagninegosyo ay kumuha ito ng kursong Business Administration. Matalinong binata si Jason at matyaga, ngunit kung sa confidence ang pag-uusapan ay doon siya babagsak. Mahiyain kasi ito at mahilig mapag-isa. Hindi gaanong exciting ang unang taon nito sa kolehiyo. Kunti lang ang naging kaibigan nito dahil wala itong hilig sa pakikipaghalubilo sa mga kapwa niya estudyante. Tinagurian pa nga ito sa school nilang loner kasi mas masaya at komportable pa ito pag nagsosolo siya. Library lang kasi palagi ang hilig nitong puntahan hanggang sa dumating ang isang araw na nagpabago ng pakikitungo sa kanya ng mga kaklase nito. Araw ng exam, excited ang lahat except sa mga lalaki nitong mga classmates. Puro kasi laro ang inaatupag ng mga ito kaysa mag-aral. Sa araw ng exam nila ay mas napalapit ang mga ito sa kanya. Pinapakopya niya kasi ang mga ito sa mga sagot niya. Di kasi ito maramot pagdating sa exam at sa ibang mga bagay. At doon nagsimula na nagbago ang pakitungo nila sa ating bida. Noon na nilalayuan siya ay bigla na lang nagbago at siya na ngayon ang nilalapitan nila. Si Jason na ngayon ang inaasahan ng mga classmates nito sa mahihirap nilang assignments at subjects. Masaya naman si Jason na tulungan ng mga ito. Sa araw-araw na pagtulong nito sa mga kaklase ay nakilala nito si Carol. Palagi kasi itong nagpapatulong sa kanya sa mga assignments niya. Bagamat sosyal nitong si Carol ay nagustuhan pa rin niya ito. Nabighani ito sa angging kagandahan ni Carol. Palihim niya itong inibig dahil sa pagkamahiyain nito. Lahat ng mga pinapagawa nito ay agaran niyang inuuna at tinatapos agad. Isang araw nga ay kinutya siya ng mga lalaki nitong kaibigan. Sinabihan siya ng isa sa mga ito, "Ligawan mo na kasi. Hinding-hindi yan mapapasayo kung hanggang tingin ka lang palagi. Sige ka, baka maunahan pa kita." Sabay tawanan ng mga kaklase nito. Dahil sa pagkamahiyain ni Jason ay walang nangyaring maganda sa relationship status nito. Sobrang mahiyain kasi at takot makipag-usap sa babae. Dahil sa hiya nito ay nanatiling sikreto ang pag-ibig nito kay Carol. Hanggang sa lumipas ang isang buwan. Isang araw habang naglalakad itong si Jason pauwi ay nakita nito si Carol na binabastos ng mga estudyante galing sa kabilang section. Nilapitan niya ito at inawat ang pangbabastos nila kay Carol. Kaysa sa tumigil ang mga ito ay nagpatuloy pa rin ang mga ito sa pangbabastos sa kanilang dalawa. Nagsalita ang isa sa mga lalaking nambabastos. "Wow! Meron siyang Prince Charming na weird. Nasaan na ang espada mo, Little Prince?" Hindi nagpaawat sa pangbabastos ang mga lalaki at tinulak pa nila si Jason hanggang sa matumba ito at mahulog sa kanal. Pinagtawanan nila ito ng pinagtawanan. Natigil lang ang pangbubuli ng mga ito
nang may napadaang teacher doon papunta sa direksyon nila. Dali-dali ang mga itong nagsitakbuhan palayo. Tinulungan ng teacher si Jason at Carol at hinatid pa uwi ang mga ito sa kanilang mga bahay. Kinabukasan ay nakayuko lang itong si Jason nang papasok ito sa gate ng school sa takot na baka makita siya ng mga estudyanteng nang bully sa kanila at pagtatawanan siya ulit. Hinayaan na lang ni Jason ang nangyari at binaliwala iyon. Nang malaman ng mga kaklase nitong mga lalaki ang ginawa kay Carol at Jason, ay di nagpapigil ang mga ito at pinaghiganti ang mga ito. Mga anak mayaman din kasi ang mga kaklase nitong mga lalaki at sunod sa layaw, kaya walang takot sa gulo. Hinanap nila ang mga estudyanteng nang bully sa kaibigan nila at tinuruan ng leksyon. Dahil sa pagturo ng leksyon ng mga kaklase nito sa mga nang bully sa kanila, ay hindi na naulit pa ang pangbubuli sa kanila. Naging matiwasay ang pag-aaral ni Jason at naging suportado ito ng mga kaklase niya hanggang sa nagtapos ito. Pagkatapos ni Jason sa college ay hindi na ito naghanap ng trabaho. Sumubok agad ito na magnegosyo. At pinalad naman itong lumago agad ang negosyong inumpisahan niya. Isang araw habang papauwi ito galing meeting ay may nakasalubong itong isang babae. Kilalang kilala niya ito na yun si Carol dahil sa tindig nito at walang kupas na ganda. Binati niya ito at kinausap. "Kamusta ka na, Carol? Long time no see ah." "Hi Jason, sa iyo pa lang sasakyan na ito? Ang ganda naman." Sa time na iyon ay di na mahiyain ang ating bida at hindi nagbago ang pagtingin nito kay Carol. Niyaya niya itong lumabas para kumain. Hindi naman nagpakipot pa si Carol at pumayag naman agad-agad ito. Niligawan ito ni Jason at agad-agad naman itong sinagot ang ating bida. Lagpas isang taon din naging magkasintahan ang dalawa. Ngunit sa loob ng mahigit isang taon na iyon ay mas nakilala nito ang tunay na katauhan ni Carol. Nagsimula iyon nang bigla na lang humina ang takbo ng negosyo nito. Kinailangan ni Jason na magtipid para maitaguyod ang kumpanya at para di ito lumubog. Bininta nito ang mga sasakyan niya para may madagdag na puhunan sa kanyang humihinang negosyo hanggang sa lumang sasakyan na lang nito ang kanyang ginagamit. Di na rin ito magawang kumain sa mga garang kainan dahil sa nagtitipid ito at di na rin ito magawang bilhan ng magagandang bag ang nobya. Hanggang sa isang araw ay sinumbatan siya ni Carol at sinabihang, "Kailan ka ba bibili ng magandang sasakyan? Hanggang kailan mo ba ako papasakayin dyan sa kalawangin mong sasakyan? Halos di mo na rin ako mapakain sa mga gandang kainan. At last time nga, di mo na mabili yung bag na gusto ko. Nahiya na ako Jason sa mga kaibigan ko. Kunting tiis lang Han, makakaahon din tayo. Hindi ko na alam Jason kung hanggang kailan ang pagtitiis ko sa'yo." "Sorry talaga Hana." Isang linggo ang lumipas. Sinubukang sorpresahin ni Jason si Carol. Pag-uwi nito sa bahay ay agad-agad niya itong sinalubong. Lumuhod si Jason sa harap ni Carol at nag-propose ng kasal. Laking gulat na lang ni Jason sa sinabi ng kanyang nobya. "Pasensya ka na Jason, makikipaghiwalay na ako sa'yo." Sa narinig niya ay napayuko na lang ito at napaiyak. Di na nito hinabol pa si Carol, bagkus ay tinuon nito ang kanyang atensyon at panahon sa pag-aalaga sa kanyang negosyo. Hanggang sa nakabawi ito at nabangon nito ang negosyo. Hanggang sa lumipas ang 5 taon. Pauwi na si Jason kasama ang kanyang bagong inspirasyon sa buhay na si Sheena. Galing ang dalawa sa isang meeting. Nang di sinasadyang nakasalubong ulit nila si Carol. Kinamusta ito ni Jason. "Jason, ikaw na ba yan? Wow, ang galing naman. Sa'yo ba itong sasakyan?" "Oo, sa akin yan. Nakabawi kasi ang negosyo ko at ayun, pinalad na umusad ulit." "Jason, sorry nga pala sa nagawa ko sa'yo noon. About pala sa proposal mo sa akin noon. Tinatanggap ko na yon. Yun ay ikaw ako pa ang nasa puso mo." "Sorry Carol. By the way, si Sheena nga pala, girlfriend ko." "Oh, wow.
At ano naman ang meron sa kanya nang bala ko? Noong panahon na kinakahiya mo ako dahil sa luma ang sasakyan ko, siya naman ay masayang masaya na kasama ako habang nakasakay sa kalawangin kong sasakyan. Noong panahon na hiyang-hiya ka dahil hindi kita madala sa magarang kainan, siya naman ay gusto akong kasama kahit sa ihaw-ihawan lang. Noong time na pinipilit mo akong bilhan ka ng mga mahaling bag, siya naman ay mas pinili na wag ko siyang bilhan para may madagdag ako sa puhunan ko. Noong time na down ako, ay andun siya at sinusuportahan ako. Pinakita at pinadama niya sa akin na kaya ko ang lahat at maaahon ko ang negosyo. Kaya narating ko ito ngayon dahil na rin sa tulong ni Sheena. Napatahimik na lang si Carol at di na nakapagsalita pa sa kanyang narinig. At dyan po nagtatapos ang ating kwento. Mga ka-explorer, matuto po tayong pahalagahan ang damdamin ng isa't isa. Mas mahalaga at mas maganda na nagtutulungan na makamit ang mga pangarap. Ika nga, there is strength in unity. Kahit sa pamilya man yan, relasyon, trabaho, at mga kaibigan, magtulungan po tayo. Maraming salamat po.